Ito ang reading mo, Libra. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. This sa channel reading kayo ng bahanang magpalit-palit na situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, Four of Swords. I feel like ang nasisense ko na energy mo, andun yung mga bagay na iniisip mo ngayon na magpahinga, ibigay naman yung time para sa sarili mo na bigyan ng mapayapang araw or magkakaroon na sa'yo ng tahimik at may mga bagay ka dito na pinagdarasal mo palagi na makuha mo, na matupad mo. Dahil alam mo naman sa sarili mo na iyon yung isa sa magpapasaya para sa'yo. Ang mensahe ng card mo, nakikita ko na andun yung nagkaroon ng pagtatapos dun sa situation na yon. And may bago na papasok dito na transformation sa buhay mo at sa mga darating para sa'yo. Ngayon mo nakikita na kailangan din ibigay yung needs mo. Pwedeng nagpapaganda ka, bumibili ka ng mga kailangan mo, ng mga bagay na magpapasaya para sa'yo. Kamobi, pwedeng may mga realization ka dito. Ngayon, mas aware ka na sa path na gusto mo, sa mga pangarap mo, sa mga bagay na gusto mo pang maabot para sa sarili mo. Mas ngayon yung minamanifest mo yung pagbabago. Nandun din yung peace of mind, saka harmony. Sa movie, pwedeng may travel. Nakikita ko dito na nagsisisi ka or something here na pwedeng i-offer sa'yo. Someone is controlling your life or pwedeng ikaw yung kumukontrol sa nararamdaman mo, sa isipan mo, sa mga bagay na gusto mong gawin. May darating dito na bagong journey para sa'yo. And andun yung pagmamahal na punong-puno na binibigay mo sa mga taong nananatili sa tabi mo, sa mga taong nagmamahal sa'yo. Some of you, pwedeng may darating dito na para sa'yo talaga, na magmamahal sa'yo. Yung attention mo, mas gusto mo ng pagtuunan sa mga bagay na ikauunlad mo. Clarify natin ang death. Wheel of Fortune and the Hierophant. Nagkaroon ng end of cycle, may new cycle na papasok, which is maganda yung pasok nito dahil yung transformation nandoon, yung mga bagay na makakabuti para sa situation, sa mga dumarating sa'yo. Ngayon alam mo na, andun din yung nakalaan sa'yo na maibigay ko ano yung mga bagay na magpapasaya sa'yo. Clarify natin ang the world. Eight of Cups and the Moon. May mga gusto ka na dito na iwanan sa nakaraan na mga bagay na very emotional. At the back of your mind, may mga iniisip ka dito na gusto mong gawin, puntahan, or desisyon na dapat mong pag-isipan ng mabuti. Kasi para sa'yo yung kapayapaan ng isipan, ng damdamin, yun yung pinaka-priority mo right now. Clarify natin the Emperor.
Two of Swords and the Lovers. Both of you may mga kanya-kanyang pinagdaanan. Pero still yung pagmamahalan doon. Some of you pwedeng ikaw to na ngayon alam mo na sa sarili mo kung ano yung daan para sa'yo na gusto mong tahakin. Andun yung pagmamahal sa sarili na gusto mong ibigay at to sa mga taong mananatili na magmamahal sa iyo. Clarify natin ang Ace of Cups. Three of Pentacles and Six of Cups. Nakikita ko na itong nasa past mo, gusto uling bumalik, magsimula, at ayusin yung mga bagay na sa tingin niya pagkukulang niya or pagkakamali niya. Some of you, nakikita ko na mga sitwasyon na gusto mo pang maibigay para sa sarili mo at doon sa mga taong mahal mo. Nandun yung may mga bagay ka dito na binibuild para sa kanila, para sa mga taong mahal mo, at para rin sa'yo. Clarify natin ang The Empress. Ace of Pentacles and Nine of Wands. May darating dito na blessing, opportunity, or you're manifesting blessing. Marami ka nang natutunan. Marami ka nang beses na nadapa. Pero hindi ka susuko, babangon ka pa rin. Iyon yung isa sa nagpatibay sa'yo. And natuto ka na pahalagan yung sarili mo dahil wala namang ibang magmamahal sa sarili mo kundi ikaw yung unang-una na dapat na magbigay nun para sa'yo. Clarify natin ang Four of Cups. The World and Five of Wands. May pagtatalo dito na nangyari or you feel something struggle sa isang passion and you want to change it. You're manifesting changes. May pagsisisi pero ganun talaga ang buhay. May mga bagay na pagdadaanan pero malalagpasan mo naman yan. Clarify natin ang The Fool. Nine of Swords and Eight of Wands. Nakikita ko na nandun yung sadness sa isipan mo. And may mga darating dito na opportunity para sa'yo na sisimulan mo. Some of you, may message na marireceive na para sa'yo. Nagkaroon dun ng isipin. Napaisip ka ng sobra dahil hindi mo inaasahan na mangyayari yun. Clarify natin ng Eight of Pentacles. Or nagkakaroon ka na ng doubt dito kung sisimulan mo pa yun. Yung isang bagay na dumarating sa iyo. Strength and Ten of Pentacles. Nakikita ko na mas matatag ka na ngayon. Lalong-lalo na yung mga mahal mo sa buhay. Andun yung pagsusumikap at yung samahan na matatag, masaya. And some of you nakikita ko na andun yung abundance na darating para sa'yo dahil pinaghirapan mo din yun eh. Alamin natin kung ano mensahe ng yung gabay. Giving and receiving. The entire universe operates in cycles, similar your inhalation and exhalation. When you only exhale, give, or only inhale, receive, you become
out of rhythm with the universe. For optimal health, energy, and replenishment, balance each inhalation in your life with an exhalation. Ang mensahe ng yung gabay na yung pagbibigay at pagtanggap. Parang huminga ka, nag-inhale ka, nag-exhale ka. Ganun yun eh. May mga bagay na binibigay mo, pero wag mong isipin na babalik yun sa'yo. Basta isipin mo lang mas maganda yung nagbibigay kesa yung ikaw yung nanghihingi. Sikapin mo lang na mapabuti yung buhay mo, gawin mo yung mga bagay na dumarating sa'yo ng tama at ayusin mo lang yung buhay mo na alam mong masaya ka doon, alam mong wala kang nasasagasaan na ibang tao. Mahalin mo yung sarili mo kasi walang ibang unang magmamahal diyan kundi sarili mo din. Ikaw mismo. Kapag buong-buo yung pagmamahal mo sa sarili mo, ganun din yung darating sa'yo, sa mga taong nagmamahal sa'yo. Basta magtiwala ka lang sa kakayahan mo, sa Diyos Ama, nandyan sila, magdasal ka lang palagi para makamit mo yung kapayapaan, yung kasiyahan sa puso mo, at yung mga pangarap mo. At gawin mo lang yung makakaya mo sa mga dumarating sa'yo. At itong yung reading, Libra, kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.